Isang malakas na kalabog ang pumunit sa nakaensayong katahimikan ng Grand Ballroom. Sinundan iyon ng iyak ng isang bata. Natigilan si Sinag Bautista sa kalagitnaan ng kanyang talumpati. Ang mga salitang naglalarawan sa tagumpay ng kanyang kumpanya ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga ilaw, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Lahat ng mata, kasama ang sa kanya, ay napunta sa isang maliit na anyo na nakahandusay malapit sa hagdan. Bago pa man makapagproseso ang kanyang utak, kumilos na ang kanyang mga paa. Bumaba siya ng entablado, hindi na inalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita at ang pagtawag ng kanyang assistant. Ang tanging naririnig niya ay ang papalakas na iyak ng bata. "Ayos ka lang, bata?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang balikat ng batang lalaki. May gasgas ang tuhod nito at maliliit na butil ng luha ang gumugulong sa pisngi nito. Sa pagitan ng mga hikbi, tumango ang bata. Isang kakaibang damdamin ang kumurot sa puso ni Sinag. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng kanyang malamig at malungkot na mundo. Sa loob ng 5 taon, ang buhay niya ay umikot lang sa mga board meeting, mga kontrata, at sa pagpapalago ng yaman na minana niya. Ngayon, sa harap ng isang batang hindi niya kilala, isang piraso ng kanyang pagkatao na akala niya ay matagal nang patay ang biglang nagising. "Malaya, anak!" Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa di kalayuan. Isang boses na sa panaginip na lang niya naririnig. Dahan-dahang itinaas ni Sinag ang kanyang tingin. At doon, tumatakbo palapit sa kanila, ay ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang suot ay isang payak na bestida, malayo sa mga mamahaling damit na dati niyang binibili para dito. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, puno ng pag-aalala, ay hindi nagbago. "Ligaya?" bulong ni Sinag, halos hindi marinig. Napatigil si Ligaya nang makita kung sino ang katabi ng kanyang anak. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng takot. Para siyang nakakita ng multo. Sa likod ni Ligaya, may isa pang batang lalaki na mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Isang batang lalaki na may parehong mukha, parehong mga mata, at parehong buhok, gaya ng batang nasa harap ni Sinag. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Sinag. Tumingin siya sa batang may gaga sa tuhod, si Malaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kakambal nito na nakatago sa likod ni Ligaya. Kambal, 5 taon. 5 taon na silang hiwalay. Ang edad ng mga bata. Ang simpleng matematika ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa kahit anong sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. "Mga anak ko sila. Halika na, Diwa, Malaya," narinig niyang sabi ni Ligaya. Ang boses ay nanginginig. Mabilis niyang hinila ang 2 bata palayo kay Sinag, na para bang ito ay isang panganib na kailangan nilang takasan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumingin pabalik. Naiwan si Sinag na nakaluhod sa sahig, nakatingin sa papalayong likod ng 3. Ang ingay ng ballroom ay bumalik. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay nababalot ng katahimikan. Ang palakpakan ng mga tao na marahil ay iniisip na isa yung magiting na akto ay parang mga insulto sa kanyang pandinig. Nawala na sila sa paningin niya. Naramdaman ni Sinag ang paglapit ng kanyang assistant na si Marco. "Sir, okay lang po ba kayo? Ang galing ng ginawa ninyo." Hindi lumingon si Sinag. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong ng mahigpit. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang nagbabagang determinasyon na may kasamang matinding sakit at pagsisisi. Naglakad siya palayo sa entablado, palayo sa mga tao. Ang kanyang isip ay lumilipad.
Pagdating sa kanyang sasakyan, bago pa man makapagsalita si Marco, nagbigay siya ng isang utos. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yon at sa dalawang bata. Ngayon din, hindi na payapa ang gabi para kay Ligaya. Bawat tunog sa labas ng kanyang maliit na bahay, ang tahol ng aso, ang pagdaan ng tricycle, ang pag-aspas ng hangin, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang kanyang dalawang anak na mahimbing na natutulog sa pagitan niya. Pinagmasdan niya ang mga inosenteng mukha ni na Diwa at Malaya. Sila ang kanyang mundo, sila ang kanyang lakas, at sila ang dahilan kung bakit kinailangan niyang tumakas 5 taon na ang nakakaraan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lamig ng opisina ni Don Silak Bautista. Ang matatalim na tingin nito na parang hinuhubaran ang kanyang pagkatao. Hindi ka nababagay sa anak ko, sabi ng matandang lalaki. Ang boses ay walang bakas ng emosyon. Isang hamak na panadero lang ang ama mo. Anong maibibigay mo sa pamilyang ito? Ginto lang ang habol mo. Hawak ni Ligaya noon ang kanyang tiyan kung saan nagsisimula palang mabuo ang kambal. Hindi pa niya alam na dalawa sila. Ang alam niya lang, kailangan niyang protektahan ang bunga ng pagmamahalan nila ni Sinag. Mahal ko po si Sinag, sagot niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Don Silak. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Pabigat ka lang sa kanya. Kung mahal mo talaga siya, palalayain mo siya. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang puso na parang markang bakal. Sinira siya nito, dinurog ang kanyang diwa, hanggang sa napaniwala siyang isa nga siyang malaking pagkakamali sa perpektong buhay ni Sinag. Ipinilig ni Ligaya ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang mapait na alaala. Tapos na yon, nakabuo na siya ng bagong buhay. Isang buhay na simple, pero payapa. Kinabukasan, ang amoy ng bagong lutong pandesal ang gumising sa kanilang munting tahanan. Ang panaderya ng pag-asa, ang maliit niyang panaderya, na itinayo mula sa kanyang dugo at pawis, ay ang sentro ng kanilang mundo. Nanay, si Diwa po, inubos yung gatas ko, sumbong ni Malaya habang naghahabulan sila sa loob ng panaderya. Hindi po totoo yun nanay. Siya kaya yung kumuha ng laruan ko. Sagot naman ni Diwa. Napangiti si Ligaya. Ito ang musika sa kanyang pandinig. Ito ang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang panaderya. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na hindi nababagay sa simpleng kalye ng lungsod ng Kalinaw. Si Sinag Bautista. Nanigas si Ligaya sa kanyang kinatatayuan. Agad niyang tinawag ang mga bata, papasok sa likod. Pumasok si Sinag sa loob. Ang kanyang presensya ay tila pinuno ang buong espasyo. Dala ang amoy ng mamahaling pabango at ang bigat ng kapangyarihan. Ligaya. Simula niya, ang boses ay mababa. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Sir Bautista. Sagot ni Ligaya, ang kanyang tono ay malamig. Hindi pinansin ni Sinag ang kanyang sinabi. Naglabas ito ng isang checkbook. Gusto kong mag-order ng tinapay para sa lahat ng empleyado ng kumpanya, araw-araw, sa loob ng 1 taon. Nagsulat siya at iniabot ang isang tseke. Napatingin si Ligaya sa halaga. 10 milyon. Sapat na para bumili ng 10 panaderya na katulad ng sa kanya. Sapat na para hindi na siya mag-alala pa habang buhay. Ngunit ang nakita niya ay hindi pera. Ang nakita niya ay ang parehong paraan ng mga Bautista para kontrolin ang mundo. Para bilhin ang lahat. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Tinitigan niya si Sinag sa mata, mga matang puno ng pag-asa at pagsusumamo. At sa harap niya, pinunit niya ito sa 2. Pagkatapos ay sa 4 at hinayaan ang mga piraso na mahulog sa sahig. Hindi nabibili ang kapayapaan namin, Sir Bautista. Sabi niya,
Bawat salita ay may diin. Umalis ka na. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Sinag, ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Tumango siya at dahan-dahang tumalikod. Pagdating sa pinto, huminto siya. Gagawin ko ang lahat para makilala ang mga anak ko, Ligaya. Lahat. At umalis na siya. Naiwan si Ligaya na nanginginig. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila babagsak anumang oras. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon para protektahan ang kanyang puso ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Ang mga punit na piraso ng tseke ay sumasayaw pa rin sa isipan ni Sinag habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa lungsod ng Kalinaw. 10 milyon. Para sa kanya, iyon ay isang maliit na halaga lamang. Ngunit para sa isang tulad ni Ligaya, dapat sana ay sapat na yon para mabago ang kanyang buhay. Pero pinunit niya ito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang ngiting may halong pait at paghanga. 5 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagbabago si Ligaya. Ang kanyang dignidad ay mas matibay pa sa bakal. Mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. At iyon ang nagtulak sa kanya lalo na. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na nagbago na siya, na hindi na siya ang lalaking sunod-sunuran lang sa kapangyarihan ng kanyang ama. Pagdating sa nagtataasang gusali ng Bautista Corp, ipinatawag agad ni Sinag ang kanyang legal team. Gusto kong malaman ang lahat ng legal na paraan para magkaroon ako ng karapatan sa aking mga anak. Sabi niya sa 3 abogadong nakaupo sa harap ng kanyang malaking mesa. Visitation rights, custody, lahat. Nagkatinginan ng mga abogado. Sir, a custody battle can be messy. Sabi ng isa sa kanila, kailangan nating patunayan na ang ina ay unfit na mag-alaga sa mga bata. Kumunot ang noo ni Sinag. Hindi siya unfit. Nakita ko kung paano niya alagaan ang mga bata. Ang gusto ko lang ay maging bahagi ng buhay nila. Kung ganoon, sir, sabi ng pinakabeteranong abogado, ang pinakamainam na gawin ay makipag-ayos sa ina. Isang maayos na usapan. Sinubukan ko na. Mapait na sagot ni Sinag. Naaalala ang mga piraso ng tseke. May iba pang paraan. Nasa kalagitnaan sila ng pag-aaral ng mga batas nang tumunog ang pribadong telepono sa kanyang mesa. Iisang tao lang ang tumatawag sa linyang yon, ang kanyang ama. Pumunta ka sa mansyon, ngayon din. Sabi ng boses sa kabilang linya bago pa man siya makasagot. Walang hello, walang kamusta. Isang utos lang. Ang mansyon ng mga Bautista ay malamig at malawak, parang isang museo na walang kaluluwa. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dito siya lumaki. Ngunit hindi niya ito kailanman naramdaman bilang isang tahanan. Natagpuan niya si Don Silak sa library nito. Nakaupo sa isang malaking leather na upuan. May hawak na tabako. Ang hangin ay mabigat sa usok at tensyon. Walang nagsalita. Kinuha ni Don Silak ang isang folder sa kanyang tabi at ibinato ito sa ibabaw ng makintab na mesa. Kumalat ang laman nito. Mga litrato. Mga litrato ni Ligaya na masayang nakikipaglaro sa kambal sa isang pampublikong parke. Isang litrato niya habang nag-aabot ng tinapay sa isang customer. Lahat ay kuha ng walang pahintulot. Ano ang kahulugan nito? Sinag? Tanong ni Don Silak. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Mga anak ko sila. Diretsong sagot ni Sinag. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Don Silak. Isang halakhak na walang saya. Mga anak? O mga bastardo na magdadala lang ng kahihiyan sa pangalan ng pamilyang ito? Isang galit ang biglang umakyat sa dibdib ni Sinag. Huwag mo silang tawaging ganyan. Tumayo ang matanda at lumakad paikot sa mesa. Papalapit sa kanya. 5 taon, Sinag. 5 taon kitang binigyan para kalimutan ng hamak na babaeng iyon. At ngayon, babalik ka na naman sa kanya? Dahil lang sa 2 bata
na baka hindi mo naman talaga kadugo. Kadugo ko sila, mariing sabi ni Sinag, at hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang nangyari noon. Wala kang gagawin, sigaw ni Don Silak. Ang kalmadong maskara ay biglang nabaklas. Ako ang mag-aayos ng gulo na ito. Hindi ko hahayaang sirain ng isang panaderong walang pinag-aralan ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi yumuko si Sinag. Tinitigan niya ang kanyang ama sa mata. Nakita niya hindi ang isang makapangyarihang pinuno, kundi isang matandang lalaki na takot mawalan ng kontrol. Mga anak ko sila, Itay, ulit niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagay na bago, awtoridad. At babawiin ko sila. Isang nakakakilabot na katahimikan ng namayani. Ang mga mata ni Don Silak ay nanliit. Pagkatapos, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung kaninong kapangyarihan ang mananaig, anak. Tumalikod ito at kinuha ang telepono sa ibabaw ng mesa. Nagdial ito ng isang numero habang nakatingin pa rin kay Sinag. Hello? Kailangan ko ng isang pabor. Ang sumunod na mga araw ay tila isang pagsubok sa katatagan ni Ligaya. Pinilit niyang isantabi ang pagbabalik ni Sinag. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa panaderya ng pag-asa at sa kanyang kambal. Ang pagmamasa ng harina, ang init mula sa oven, ang ngiti ng kanyang mga suki. Ito ang kanyang santuwaryo. Napakasarap talaga ng pandesal ninyo, Aling Ligaya. Puri ng isang matandang customer isang umaga. Ito ang pinakamagandang simula ng araw ko. Ngumiti si Ligaya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Salamat po, Mang Tonyo. Ginagawa ko po yan na may kasamang pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat para labanan ang kamandag na paparating. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo kay Diwa kung paano magbilog ng masa, isang sasakyan ng gobyerno ang pumarada sa tapat. Bumaba ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng Health Department. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Routine inspection, sabi ng isa sa kanila. Hindi man lang nag-abalang magpakita ng anumang paggalang. Nanlamig ang mga kamay ni Ligaya. Malinis ang kanyang panaderya. Sinusunod niya ang lahat ng patakaran, ngunit ang paraan ng pagtingin ng mga ito sa paligid ay hindi pangkaraniwan. Sila ay naghahanap, hindi nagsusuri. May alikabok sa ibabaw ng estanteng iyan, sabi ng isa. Itinuturo ang isang lugar na halos hindi maabot. Ang mga harina ay dapat nakaayos ayon sa petsa. Sabi naman ng isa pa, kahit na ganoon na ang pagkakaayos nito. Pagkatapos ng halos isang oras ng paghahanap ng mga butas na halos hindi mo makita, inilabas nila ang kanilang resibo ng paglabag. Isang listahan ng mga maliit at walang katuturang violations na may kasamang malaking multa at isang babala ng posibleng pagpapasara. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ligaya. Sino ang gagawa nito sa kanya? Wala siyang kaaway. Pagkatapos ay pumasok sa kanyang isipan ang isang pangalan. Sinag. Hindi niya gagawin to. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ngunit isang bahagi ng kanyang isip ang sumasagot. Kaya niyang gawin ang lahat. Mayaman siya. Makapangyarihan siya. Ang lason ay nagsimula nang kumalat. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. Ipinakita sa kanya ng kanyang teenager na katulong ang isang post sa local social media page ng lungsod ng Calinaw. Isang anonymous na account ang nag-post ng litrato ng babala mula sa Health Department. Mag-ingat sa panaderya ng pag-asa, nakasulat sa caption. Marumi raw at baka magkasakit pa kayo. Sunod-sunod ang mga komento. May mga nagtatanggol, ngunit mas marami ang nanghuhusga. Ang mga chismis ay lumipad ng mas mabilis pa sa apoy. Sa buong araw, halos walang pumasok sa kanyang panaderya. Ang mga dating ngumingiti sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin.
Naramdaman niya ang bawat mapanghusgang titig na parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nang mag-isa na lang siya sa panaderya, napaupo siya sa isang sulok, napapalibutan ng mga tinapay na hindi nabenta. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Nakatayo doon si Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Ligaya, narinig ko ang nangyari." Sabi niya, papalapit. "Hayaan mong tulungan kita. May mga koneksyon ako. Kaya kong ayusin." "Ayusin?" Putol ni Ligaya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng galit. Tumayo siya at hinarap ito. "Ito ba ang paraan mo, Sinag? Sirain ako para makuha mo ang gusto mo, para mapilitan akong lumapit sa iyo at magmakaawa?" Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Sinag, ngunit para sa kanya, isa lang itong magaling na pag-arte. "Hindi, Ligaya. Hindi ganyan. Umalis ka." Sigaw ni niya, itinuturo ang pinto. "Umalis ka at huwag ka nang babalik. Ayokong makita ang pagmumukha mo." Walang nagawa si Sinag, kundi ang tumalikod at umalis. Naiwan si Ligaya na humihingal. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Habang pinupunasan niya ang mga ito, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. "Layuan mo ang mga Bautista kung ayaw mong masaktan ang mga anak mo." Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Kumalabog ito sa sahig. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang banta ay hindi na lang sa kanyang kabuhayan. Ito ay sa kanyang mga anak. Ang mga salitang "umalis ka" ni Ligaya ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Sinag. Ang galit sa mga mata nito, ang sakit, at ang maling akala na siya, si Sinag, ang may kagagawan ng lahat. Pinarking niya ang sasakyan sa basement ng gusali ng kanyang kumpanya at hinampas ang manibela sa sobrang frustrasyon. Arg! Paano niya ipapaintindi kay Ligaya na hindi siya ang halimaw sa kwentong ito? Agad siyang umakyat sa kanyang opisina. "Marco, pumasok ka," sabi niya sa intercom. Ilang sandali lang, pumasok na ang kanyang tapat na assistant. "Sir? Gusto kong imbestigahan mo yung health inspector na pumunta sa panaderya ni Ligaya Solar. Alamin mo kung sino ang nag-utos sa kanya. Suriin mo ang lahat, mga bank account, mga tawag sa telepono, walang ititira." Isang oras lang ang lumipas, bumalik si Marco na may dalang folder. "Sir, may nakita po kami. Ang health inspector may malaking pagkakautang na biglang nabayaran kahapon. Ang perang ipinambayad ay galing sa isang shell corporation na may connection sa isa sa mga subsidiary ng Bautista Corp. Kinuyom ni Sinag ang kanyang mga kamao, ang kanyang ama. Ginamit nito ang kapangyarihan ng kumpanya para sa pansariling maruming laro. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, may bisita po kayo. Si Ma'am Isabella Corpuz." Bago pa man siya makasagot, bumukas na ang pinto. Pumasok ang isang babaeng napakaganda, balot sa karangyaan mula ulo hanggang paa. Si Isabella, anak ng isa sa pinakamatagal na business partner ng kanilang pamilya, at ang babaeng matagal nang gustong ipakasal sa kanya ng kanyang ama. "Sinag, darling," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Narinig ko ang tungkol sa problema mo. I'm so sorry." Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang braso. Isang kilos na dapat sana ay nagbibigay aliw, ngunit para kay Sinag ay tila banyaga. "Anong ginagawa mo dito, Isabella?" tanong niya. Medyo malamig. "Nag-aalala ako sa'yo." Sagot nito. Umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na para bang pag-aari niya ang lugar. "At gusto kong tumulong. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo na makuha ang..."
pamilya mo. Natawa ng mapait si Sinag. At paano ka tutulong? Simple lang, sabi ni Isabela at sumandal. Siguro masyado kang malambot, Sinag. Pinapakita mo sa kanya ang kahinaan mo. Why don't you show her what she's missing? Ipakita mo sa kanya ang buhay na tinalikuran niya. Ipaalala mo sa kanya na ikaw si Sinag Bautista at kahit sinong babae ay magmamakaawa na mapunta sa posisyon niya. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na may halong pulot. Tinamaan nito ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na nasaktan, ang kanyang pride. Mag-dinner tayo mamaya, alok ni Isabela. Let's talk. Let's make a plan. A better plan. Pumayag si Sinag. Marahil ay kailangan niya ng ibang pananaw. Marahil ay tama si Isabela. Gabi. Sa isang mamahaling restaurant kung saan ang isang bote ng alak ay katumbas ng isang buwang kita sa panaderya ni Ligaya, magkaharap sila ni Isabela. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita sa kanya na masaya ka. Paliwanag ni Isabela habang nakangiti. Kapag nakita niyang kaya mong mabuhay nang wala siya, siya mismo ang lalapit sa'yo. Isang biro ang binitawan ni Isabela. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, natawa si Sinag. Isang maikling tawa, ngunit sapat na para gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Sa labas ng restaurant, sa kabilang kalsada, isang delivery van na may logo ng Panaderya ng Pag-asa ang huminto. Bumaba si Ligaya, may bitbit na isang kahon ng cake para sa isang special order sa kalapit na gusali. Napalingon siya sa makislap na bintana ng restaurant at doon, nakita niya sila. Nakita niya si Sinag na tumatawa, ang mukha ay nagliliwanag. Sa harap nito ay isang babaeng napakaganda. Nakangiti rin sa kanya na para bang sila lang ang tao sa mundo, para siyang sinaksak sa puso. Lahat ng sinabi ni Sinag, lahat ng pag-aalala na ipinakita nito, ay biglang nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kahon na hawak niya ay bumagsak sa semento. Nawasak ang cake, katulad ng kanyang puso. Mabilis siyang tumalikod bago pa may makakita sa kanyang mga luhang nagsisimula ng mamuo. Sumakay siya sa van at pinaharurot ito palayo sa eksenang sumunog sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng restaurant, walang kamalay-malay si Sinag. Muli niyang naramdaman ang pag-asa. Siguro nga, tama si Isabela. Ito na ang tamang paraan. Ang imahe ni Sinag na tumatawa, kasama si Isabela ay isang multo na hindi iniwan si Ligaya sa buong magdamag. Napatunayan na ng eksenang yon ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Siya ay isang lumang kabanata lamang sa buhay ni Sinag. Isang pagkakamali. Ang mga bata ay marahil isang kuryosidad lang para dito. Isang bagong laruan na paglilibangan sandali bago magsawa. Isang galit na hindi niya panaramdaman noon ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang galit na ipinanganak mula sa matinding sakit. Kinabukasan, itinapon niya ang kanyang sarili sa trabaho. Nagmasa siya ng harina, ng may puwersa. Bawat pagdiin ay isang pagpapalabas ng kanyang sama ng loob. Nagpasiya siya. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magpapaapi. Lalaban siya. Poprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa magulong mundo ng mga Bautista. Sila lang tatlo at sapat na iyon. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng mga bagong lutong tinapay nang may kumatok sa pintuan ng kanyang bahay na katabi lang ng panaderya. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang customer. Ito ay malakas at may awtoridad. Binuksan niya ang pinto. 3 tao ang nakatayo sa labas. Lahat ay nakasuot ng itim na business suit. Isang babae at 2 lalaki. Ang kanilang mga mukha ay malamig. Ang kanilang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ang kabuuan ng kanyang simpleng tahanan na may halong pandidiri. Sino po sila? Tanong ni Ligaya, agad na kinabahan. Kami ang mga abogado ni Ginoong Silak Bautista, sabi ng babae, na tila siyang pinuno.
Inabutan siya nito ng isang makapal na sobre. Ipinadala kami rito para ihatid sa inyo ang dokumentong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya habang binubuksan ng sobre. Ito ay isang formal na petisyon, isang legal na dokumento. Binasa niya ang mga unang salita. Petition for sole custody. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga salita ay lumabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Inaakusahan siya ng petisyon na isang unfit mother. Ginamit nito ang mga peking violations mula sa health department bilang ebidensya. Ginamit nito ang mga chismis sa social media. Binanggit nito ang kanyang kawalan ng kakayahang pinansyal para palakihin ang dalawang tagapagmana ng pamilya Bautista sa isang marangal at angkop na kapaligiran. Bawat salita ay isang sampal. Bawat parirala ay isang insulto sa kanyang pagiging ina. Ito ay isang kasinungalingan. Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. May karapatan si Don Silak na pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga apo. Kalmadong sagot ng abogada. Ang korte na ang hahatol kung sino ang mas may kakayahang mag-alaga sa kanila. Mga anak ko sila. At mga apo sila ng aming kliyente. Nasa dugo nila ang pangalan ng mga Bautista. Sabi ng abogada, ang kanyang tono ay may diin, na para bang yun na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isinara ni Ligaya ang pinto ng malakas. Napasandal siya rito. Ang mga papel ay lukot sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang paglapit ng kanyang mga anak na marahil ay narinig ang sigawan. Nanay, sino po yon? Tanong ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Yumuko si Ligaya at niyakap ang kanyang kambal ng mahigpit na mahigpit. Ibinuhos niya ang kanyang mukha sa kanilang mga buhok. Ayaw niyang makita nila siyang umiiyak. Kukunin nila ang mga anak niya. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang buong mundo niya. Sa sobrang gulat at galit, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hindi na niya pinag-isipan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang ilabas ang lason na pumupuno sa kanyang puso. Nang sagutin ito sa kabilang linya, sumabog siya. Halimaw ka, pati ang ama mo. Ano pa bang gusto ninyo sa akin? Hindi pa ba sapat na sinira ninyo ako noon? Ngayon pati mga anak ko kukunin ninyo. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mga anak ko. Hinding-hindi. Isang buntong hininga lang ang narinig niya mula kay Sinag bago niya ibinaba ang tawag. Itinapon niya ang telepono sa sofa. Lumabas siya ng bahay pabalik sa panaderya, kailangan niya ng hangin. Ngunit paglabas niya, isang itim na sasakyan, ang parehong sasakyan na nakita niya sa tapat ng restaurant, ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Nakaupo sa loob si Don Silak Bautista. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ang mga sigaw ni Ligaya sa telepono ay tumusok sa puso ni Sinag na parang libu-libong karayom. Bawat salita ay puno ng sakit, galit at higit sa lahat, takot. Pati mga anak ko, kukunin ninyo? Anong ginawa mo? Tanong ni Sinag sa kawalan, kahit alam na niya ang sagot. Agad siyang tumakbo palabas ng kanyang opisina, hindi na pinansin ang pagtawag ni Marco. Habang nasa elevator, tinawagan niya ang kanyang ama. Itay, itigil mo to. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Bawiin mo ang anumang ginawa mo. Isang tuyong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huli na ang lahat, anak. Nagsimula nang umikot ang gulong. Ginagawa ko lang ang nararapat para protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa pangalan ng pamilya. Tungkol ito sa mga anak ko. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bakal na kahon. Kung talagang para sa iyo ang mga batang iyan, dapat lang na lumaki sila bilang mga Bautista, hindi bilang anak ng isang hamak na panadero.
Pinutol ni Don Silak ang tawag. Hinampas ni Sinag ang pader ng elevator. Nabulag siya. Masyado siyang naging abala sa sarili niya ng mga plano. Sa pakikinig sa mga maling payo ni Isabela na hindi niya nakita ang mas malaking panganib na papalapit. Ang kanyang ama ay hindi lang nananakot. Kumikilos ito. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Binabagtas ang trapiko na para bang hinahabol siya ng kamatayan. Kailangan niyang makarating kay Ligaya. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang ayusin ito. Pagdating niya sa lungsod ng Kalinaw, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang panaderya ng Pag-asa ay sarado. Isang malaking "Closed by order of the Health Department" na karatula ang nakapaskil sa pintuan nito. May ilang mga tao sa paligid, nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa at pag-uusisa. Parang gumuho ang mundo ni Sinag. Ito ang buhay ni Ligaya. Ito ang kanyang pangarap. At ngayon, winasak ito ng sarili niyang pamilya. Nakita niya si Ligaya sa di kalayuan. Kausap ang may-ari ng paupahan. Nang maghiwalay sila, naglakad si Ligaya pabalik sa panaderya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. "Ligaya," tawag ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pabulongi. Lumingon ito. Nang makita siya, ang blangkong ekspresyon sa mukha nito ay napalitan ng isang emosyon na mas masakit pa sa galit. Isang malamig at absolutong kawalan. "Bakit ka pa nandito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. "Hindi ka pa ba masaya? Nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha na ng ama mo ang gusto niya." "Hindi, Ligaya. Pakinggan mo ako." Pagsusumamo ni Sinag, lumalapit. "Aayusin ko to. Ibabalik ko ang lahat." Tumawa si Ligaya, isang tawang walang kagalakan. "Ibalik? Ano ang ibabalik mo, Sinag? Ang tiwala ko? Ang kapayapaan ng mga anak ko? Ang munting buhay na pinaghirapan kong buuin?" Humakbang ito palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tuyo, na para bang naubos na ang lahat ng kanyang luha. "Mula nang bumalik ka, puro gulo ang idinulot mo. Sinira mo ang lahat. Ang lahat ng hinawakan mo at ng pamilya mo ay nagiging abo." Bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Sinag. "Sana hindi ka na lang bumalik," bulong ni Ligaya. Ang kanyang boses ay basag na. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Hawak ang kamay ng kanyang kambal na tahimik lang na nakamasid sa buong eksena. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng kalsada. Biglang bumuhos ang ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang mga tao ay nagsimula ng magtakbuhan para sumilong. Ngunit hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Pinanood niya ang paglayo ni Ligaya at ng kanyang mga anak hanggang sa maglaho sila sa isang kanto. Wala na. Nawala na sila. At kasalanan niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Ang screen ay nababasa ng ulan. Isang mensahe mula kay Isabela. "Sinag, I think I found something. Something about what really happened 5 years ago." May kinalaman ang matalik na kaibigan ni Ligaya. Isang maliit na kislap ng pagkalito ang sumilay sa isip ni Sinag. Ang kaibigan ni Ligaya? Ang abogadong tumulong sa kanya noon? Anong kinalaman nito sa lahat? Basang-basa at giniginaw, ngunit hindi ito iniinda ni Sinag. Ang mensahe ni Isabela ay parang isang susi na biglang lumitaw sa gitna ng isang madilim na silid. May kinalaman ang matalik na kaibigan ni Ligaya. Si Attorney Clara Reyes, ang nag-iisang kaibigan ni Ligaya na pinagkakatiwalaan nito sa lahat ng bagay. Ang abogadong tumulong sa kanya na ayusin ang mga papeles para makalayo noon. Anong kinalaman niya? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sinag. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Attorney Reyes, isang maliit pero dissenting law firm sa kabilang bayan. Hindi siya nagabalang magpalit ng damit.
Ang kanyang determinasyon ay mas mainit kaysa sa lamig na dala ng basang damit. Wala siyang appointment sa inyo, sir, sabi ng sekretarya, halatang nag-aalangan dahil sa itsura niya. Sabihin mo si Sinag Bautista ito. Tungkol ito kay Ligaya Soler. Hihintayin ko siya. Mariing sabi ni Sinag. Ilang minuto ng tensyonadong paghihintay, pinapasok din siya. Si Atty. Reyes ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Anong kailangan mo, Mr. Bautista? Kailangan kong malaman ang totoo. Simula ni Sinag, umupo ng walang paanyaya. Ang totoong nangyari 5 taon na ang nakalipas. Bakit siya umalis? Umalis siya dahil sinaktan mo siya. Diretsong sagot ng abogada. Dahil pinaniwala mo siyang pabigat lang siya sa'yo. Dahil pinili mo ang pera at ang pamilya mo kaysa sa kanya. Alam ko, pag-amin ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naging tanga ako. Naging duwag. Pero may iba pa, hindi ba? May hindi ka sinasabi. Nag-iwas ng tingin si Attorney Reyes. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tumayo si Sinag at inilagay ang 2 kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Clara, please. Sinisira ng ama ko ang buhay niya. Kukunin niya ang mga anak namin. Kailangan kong malaman ang lahat para matulungan ko siya. Para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang desperasyon sa boses ni Sinag, ang tunay na sakit sa kanyang mga mata, ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Clara noon. Nakita niya hindi ang aroganteng bilyonaryo, kundi ang isang lalaking wasak at nagsisisi. Bumuntong hininga ng malalim ang abogada. Tumayo ito at lumapit sa isang bakal na filing cabinet. Kumuha ito ng isang lumang folder. Ipinangako ko kay Ligaya na hindi ko ito ipapaalam kanino man, lalo na sa'yo, sabi niya habang inilalapag ang folder sa mesa. Pero nakikita kong kaluluwa na ng kaibigan ko ang nakataya rito. Binuksan ni Sinag ang folder. Ang laman nito ay mga lumang dokumento. Isang deed of sale para sa isang maliit na lupain sa probinsya at mga bank statement. Ano to? Tanong ni Sinag. Iyan ang nag-iisang mana na natanggap ni Ligaya mula sa kanyang mga magulang, paliwanag ni Clara. Ibinenta niya iyan 5 taon na ang nakakaraan. Tiningnan ni Sinag ang petsa sa deed of sale. Halos kasabay ito ng panahon kung kailan ang kanyang sariling kumpanya na nagsisimula pa lang noon ay malapit ng malugi. Naaalala pa niya ang mga gabing hindi siya makatulog. Iniisip kung saan kukuha ng perang pampasweldo at pambayad sa mga utang. Pagkatapos, isang milagro ang nangyari. Isang anonymous investor ang biglang pumasok at nagligtas sa kumpanya. Hindi niya kailanman nalaman kung sino ito. Ang pera mula sa pagbenta ng lupa, nagpatuloy si Clara, ang kanyang boses ay dahan-dahan, ay idineposito niya sa account ko. At ako, bilang kanyang abogado at pinagkakatiwalaan, ang inutusan niyang mag-invest sa isang startup na tech company na nanganganib magsara. Isang malamig na agos ang dumaloy sa buong katawan ni Sinag. Tiningnan niya ang halaga ng ibinenta ng lupa. 5 milyon. Iyon mismo ang eksaktong halaga na pumasok sa kanyang kumpanya noon. Siya ang anonymous investor? Bulong ni Sinag, hindi makapaniwala. Hindi kanya iniwan, Sinag. Sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Iniligtas kanya. Isinakripisyo niya ang nag-iisang yaman na mayroon siya para hindi gumuho ang pangarap mo. At pagkatapos, umalis siya nang walang imik, dala-dala ang mga anak ninyo dahil ipinaramdam mo at ng ama mo na wala siyang halaga. Ang katotohanan ay sumampal kay Sinag nang mas malakas pa sa 10,000 sampal. Hindi siya iniwan, iniligtas siya. Ang babaeng inakala niyang traidor ay ang kanyang tagapagligtas. Isang piraso pa ng puzzle ang biglang nabuo sa kanyang isipan.
Ang mensahe ni Isabela. Paano niya nalaman ang tungkol kay Clara? Imposibleng malaman niya ito kung hindi siya kasangkot mula pa sa simula. Ang lahat ng kabaitan ni Isabela, ang mga tulong nito, isa lang palang palabas. Kinuha niya ang mga dokumento, ang katibayan ng sakripisyo ni Ligaya, ang katibayan ng kanyang sariling katangahan. Salamat! Sabi niya kay Clara, ang kanyang boses ay garalgal. Tumakbo siya palabas. Dala ang mga papel. Mayroon na siyang sandata. Ang sandata niya ay hindi na pera o kapangyarihan. Ang sandata niya ay ang katotohanan. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa mansyon. Sumagot ang kanyang ama. Itay, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Ang library ng mansyon ng mga Bautista ay tila mas malamig at mas malawak kaysa dati. Nakaupo si Don Silac sa kanyang trono. Ang leather na upuan, isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay. Sa sofa sa tapat niya, nakaupo si Isabela Corpus. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Napakagaling ng plano mo, Tito, sabi ni Isabela. Sa ilang araw lang, mawawala na sa landas natin ang babaeng iyon at ang mga bata ay mapupunta na sa nararapat nilang kalagyan. Sinabi ko sa iyo, Isabela, mayabang na sagot ni Don Silac. Sa mundong ito, ang kapangyarihan at pera ang laging nananaig. Isang malakas na kalabog ang biglang bumasag sa kanilang pagdiriwang. Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Sinag. Ang kanyang damit ay basa pa rin. Ang kanyang muka ay parang kulog at kidlat. Sinag, darling, sabi ni Isabela, tumatayo. Ngunit ang nangiti niya ay biglang naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi siya pinansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ama. Naglakad siya papunta sa mesa at ibinagsak dito ang folder na dala niya. Kumalat ang mga dokumento sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ano to? Malamig na tanong ni Sinag. Kunot noong tiningnan ni Don Silac ang mga papel. Mga lumang dokumento lang. Anong pakialam ko dyan? Iyan, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ay ang katibayan ng sakripisyo ng babaeng tinawag mong walang kwenta. Iyan ang nag-iisang mana niya mula sa mga magulang niya na ibinenta niya para iligtas ang kumpanya ko. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Don Silac. Kinuha niya ang isa sa mga papel, binasa ito, at biglang namutla. Tumingin si Sinag kay Isabela. At ikaw, paano mo nalaman ang tungkol kay Attorney Reyes? Paano mo nalaman ang tungkol sa nakaraan? Nagsimulang mamuo ang takot sa mga mata ni Isabela. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Sinag. Ikaw ang nagpakalat ng mga pekeng ebidensya noon, hindi ba? Ikaw ang bumulong sa akin ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Ikaw ang tumulong sa kanya, sabay turo sa kanyang ama, na sirain ang buhay ko. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Si Don Silac, sa unang pagkakataon, ay tila nawala ng mga salita. Si Isabela ay napaatas, ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay tuluyan ng gumuho. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa iyo, Sinag. Hiyaw ng kanyang ama. Sa wakas ay nakabawi ng boses. Para sa kinabukasan mo, para sa pamilyang ito. Anong pamilya? Mapait na tanong ni Sinag. Ang pamilyang ito ay isang kasinungalingan. Itinayo sa pera, kapangyarihan, at panlilin lang. Ipinagkait mo sa akin ang sarili kong mga anak sa loob ng 5 taon. Sinira mo ang buhay ng nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Marco, ituloy mo na. Ilang sandali lang, sunod-sunod na nag-vibrate ang mga telepono nina Don Silac at Isabela. Mga news alert. Bautista Corp, CEO Sinag Bautista, magpapatawag ng agarang press conference. Anong ginawa mo yo? Gulat na tanong ni Don Silac. Ginagawa ko ang tama.
Sagot ni Sinag, tumalikod at naglakad palabas, iniwan ang 2 taong sumira sa kanyang buhay sa gitna ng kanilang gulat at takot. POV, Ligaya Soler. Nasa loob si Ligaya ng isang maliit na kwarto sa isang murang paupahan, kasama ang kanyang mga anak. Inaayos niya ang kanilang mga gamit sa iilang bag na dala nila. Wala na ang panaderya, wala na ang kanilang tahanan. Bukas ang isang maliit na telebisyon sa sulok. Biglang naputol ang programa para sa isang flash report. Lumitaw sa screen ang mukha ni Sinag, nakatayo sa isang podium, napapalibutan ng daan-daang kamera at mikropono. Napatigil si Ligaya sa kanyang ginagawa. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. "Ipinatawag ko kayo rito hindi para pag-usapan ang aking kumpanya. Nandito ako para ituwid ang isang malaking pagkakamali." Huminga siya ng malalim. 5 taon na ang nakalipas, iniwan ko ang aking asawa. O mas tamang sabihin, pinalayas ko siya. Nabulag ako ng pera at ng pride. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Naniwala akong pabigat siya sa akin, habang ang totoo, sa likod ng aking likuran, ay isinasakripisyo niya ang lahat para sa akin. Ipinakita niya sa kamera ang kopya ng mga dokumento. Ang babaeng ito, si Ligaya Soler, ang nagligtas sa Bautista Corp mula sa pagkalugi, at bilang ganti, sinira ko ang kanyang buhay. Napahawak si Ligaya sa kanyang bibig. Ang buong mundo ay nanonood. Sa loob ng 5 taon, nagpatuloy si Sinag. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Itinago niya mula sa akin ang pinakamahalagang regalo, ang aming 2 anak. At ngayon, sinusubukan na namang sirain ng sarili kong pamilya ang buhay na binuo niya para sa kanila. Tumingin siya diretso sa kamera, na para bang nakikita niya si Ligaya sa kabila nito. "Ligaya, kung nanonood ka, patawad. Patawarin mo ako sa aking katangahan, sa aking kahinaan. Walang kasalanan ng ama ko, walang kasalanan ng iba. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko, at gagawin ko ang lahat para itama ito." Ang mga flash ng camera ay kumislap na parang kidlat. Ang mga tanong ng mga reporter ay nagsimulang magsigawan, ngunit hindi na sila pinansin ni Sinag. Naglakad siya palayo sa podium, iniwan ang isang bombang sumabog sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Sa maliit na kwarto, napaluhod si Ligaya sa sahig. Ang mga luhang akala niya ay naubos na ay muling bumuhos, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang katotohanan. Pagkatapos ng press conference, naglaho si Sinag sa mata ng publiko. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kambal, isang mahinang katok ang narinig ni Ligaya sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng mahinang ilaw ng pasilyo, si Sinag. Wala siyang dalang sasakyan, walang mga bodyguard. Tanging siya lang, nakatayo sa ilalim ng mahinang ambon. Ang kanyang buhok ay basa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang buong karagatan ng pagsisisi at pag-asa. Nakatayo lang siya doon, naghihintay. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi, at ng 5 taon ng sakit, walang nagsalita. Pinagmasdan lang ni Ligaya si Sinag na nakatayo sa labas, basang-basa ng ambon. Ang aroganteng bilyonaryo ay naglaho na. Ang nasa harap niya ngayon ay ang lalaking minahal niya noon, mahina, nasasaktan, at totoo. Humakbang siya patagilid, isang tahimik na paanyaya. "Pumasok ka." Pumasok si Sinag sa maliit na kwarto. Ang kanyang presensya ay tila napakalaki para sa espasyo. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid, sa 2 maleta sa sulok, sa nag-iisang kama kung saan mahimbing na natutulog ang kambal. Ito ang buhay na ibinigay sa kanila ng kanyang pagkakamali.
Umupo sila sa maliit na mesang may 2 upuan. Ang katahimikan ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito tensyonado. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Bakit? Sa wakas ay basag ni Ligaya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang bulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa lupa? Dahil iyon lang ang paraan para mailigtas ka nang hindi nasasaktan ang pride mo. Sagot ni Sinag, nakayuko. Noon ang tingin mo sa sarili mo ay pabigat. Gusto kong patunayan sa'yo kahit sa sarili ko lang na ikaw ang lakas ko. Pero nabigo ako, nakinig ako sa lason ng iba. Napanood ko, sabi ni Ligaya. Ang press conference. Lahat ng sinabi ko roon ay totoo, sabi ni Sinag. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Patawad, Ligaya. Patawad kung huli na. Hindi mo kasalanan lahat, pag-amin ni Ligaya. Hinayaan ko rin ang galit at takot na bumulag sa akin. Dapat ay nagtiwala ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ligaya. Agad itong pinunasan ni Sinag gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit para itong kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi, sabi ni Sinag. Ako ang sumira sa tiwalang iyon at handa akong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para buuin itong muli kung hahayaan mo lang ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ligaya. Walang singsing, walang mamahaling regalo. Inilahad niya ang kanyang 2 kamay, mga kamay na sanay humawak ng ballpen para pumirma ng milyon-milyong kontrata, ngunit ngayon ay nanginginig. Hayaan mo akong pagsilbihan ka at ang mga anak natin habang buhay, Ligaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng nawala sa atin. Hindi bilang CEO ng Bautista Corp, kundi bilang si Sinag, ang asawa mo, ang ama ng mga anak mo. Yun lang. Ang mga luhang pinigilan ni Ligaya ay tuluyan ng bumuhos. Tumango siya, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sinag at tinulungan itong tumayo. At sa maliit na silid na yon, sa gitna ng kanilang mga sira-sirang pangarap, nagyakap sila. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong araw ang sumikat sa lungsod ng Kalinaw. Sa dating kinatatayuan ng maliit na panaderya ng Pag-asa, nakatayo ngayon ang isang mas malaki at mas magandang gusali. Ang pangalan sa itaas ay bago na rin, Sinag at Ligaya's Panaderya. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay mas matamis kaysa dati. Si Ligaya, na may ngiti sa kanyang mga labi, ay nag-aabot ng sukli sa isang customer. Sa likod, sa kusina, isang di pangkaraniwang tanawin ang makikita. Si Sinag Bautista, nakasuot ng puting apron na may mga mantsa ng harina, ay seryosong nagmamasa ng harina. Sa magkabilang gilid niya, sina Diwa at Malaya, na may sarili nilang maliliit na apron, ay masayang ginagaya ang kanilang ama. Kahit na mas marami pa ang natatapong harina sa sahig kaysa sa napupunta sa mesa. Itay, tingnan mo! Mas malaki ang tinapay ko kaysa sayo, sigaw ni Malaya. Hindi mas maganda ang hugis ng sa akin, sagot naman ni Diwa. Napatawa si Sinag. Ito na ang bagong board meeting niya. Ito na ang pinakamahalagang kontrata niya. Mula sa di kalayuan, isang itim na kotse ang huminto. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki na tila mas payat at mas mahina. Si Don Silac. Katatapos lang niyang gumaling mula sa isang mild heart attack na naranasan niya pagkatapos ng iskandalo. Pinanood niya mula sa malayo ang masayang eksena sa loob ng panaderya. Ang kanyang anak na minsan niyang hinulma para maging isang walang pusong tagapagmana ay tumatawa ng mas masaya kaysa kailanman. Nakita niya ang kanyang mga apo, ang dugong Bautista, na masaya sa kanilang simpleng mundo.
Sa kanyang kamay, may hawak siyang dalawang maliliit na laruang kotse. Huminga siya ng malalim. Ang paglalakbay tungo sa kapatawaran ay mahaba. Ngunit ang unang hakbang, ang pinakamahalaga, dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad papunta sa pintuan ng panaderya. Ang halakhak ng kambal ang nagsilbing bagong musika sa loob ng panaderya. Para kay Ligaya, iyon ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo. Pinanood niya si Sinag, ang dating CEO, na kinatatakutan ng marami, na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang mantsa ng tsokolate sa pisngi ni Diwa, habang si Malaya naman ay tumatawa ng malakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Ligaya ang tunay na kapayapaan. Hindi na ito ang kapayapaang nababalot ng takot at pag-iingat, kundi isang kapayapaang buo at masaya. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Hudyat na may bagong pasok na customer. "Welcome po sa Sinag at Ligayas." Natigilan si Ligaya sa kalagitnaan ng kanyang pagbati. Ang masayang ingay sa panaderya ay biglang namatay. Nakatayo sa may pintuan si Don Silak Bautista. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na sa kanyang mas payat na katawan. Ang dati matigas at mapagmataas na tindig ay napalitan ng bahagyang pagkukuba. Wala na ang nanlilisik na mga mata. Ang naroon na lang ay isang pares ng matang pagod at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ligaya sa kanya noon. Pangungulila. Agad na tumayo si Sinag, marahang inilagay ang sarili sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang mag-iina. Ngunit ang kanyang kilos ay hindi na agresibo. Ito ay kalmado. Isang pader na hindi nagawa sa galit, kundi sa proteksyon. Si Diwa at Malaya, na walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon, ay nagtago sa likod ng mga binti ng kanilang ama. "Sino po siya, Itay?" Bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad ng isang bata. Ang tanong na yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Don Silak. Napayuko ito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay na may dalang-dalawang maliliit na laruang kotse. Para sa mga apo ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Isang tunog na malayo sa dating makapangyarihang dagundong. Hindi siya makatingin ng diretso kina Sinag o Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang batang nagtatago. Ang desisyon ay nasa kamay na ni Ligaya. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Ikaw ang masusunod." Ito ang paggalang na matagal na niyang inaasam. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang mga anak na nakasilip mula sa likod ni Sinag. Tiningnan niya si Sinag, ang kanyang bagong lakas at sandigan. At sa huli, tiningnan niya ang matandang lalaki sa may pintuan, ang anino ng halimaw na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Naalala niya ang sakit, ang mga luha, ang mga gabing walang tulog. Ngunit nakita rin niya ang hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang kanyang mga anak ay may buong pamilya. Isang hinaharap kung saan ang laso ng nakaraan ay hindi na mananatili para sirain ang kanilang bukas. Huminga siya ng malalim. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ito ay para sa sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila ng kanyang mga anak. "Mga anak," sabi niya sa malumanay na boses. Siya ang lolo Silak ninyo. Hinawakan niya ang maliliit nilang kamay at marahang inakay palapit. Nag-aalangan pa ang dalawa, ngunit ang tiwala sa kanilang ina ay mas malakas. "Magmano kayo sa lolo ninyo," bulong niya. Sa harap ng nagulat na si Don Silak, sabay na kinuha ni Diwa at Malaya ang kanyang nanginginig na kamay at inilagay ito sa kanilang mga noo. Ang simpleng gesto ng paggalang ay tila bumasag sa huling pader ng yelo sa puso ng matanda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Don Silak. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya ito napigilan, ibinigay niya sa kambal ang mga laruan. Tumayo si Ligaya. Ngumiti siya. Isang maliit,
ngunit tunay na ngiti. Gusto po ninyo ng kape, Don Silak? Tumangulang ang matanda, hindi pa rin makapagsalita. Pinaupo siya ni Ligaya sa isa sa mga mesa. Nagtimpla si Sinag ng kape, ang kambal. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nagsimula ng maglaro sa sahig gamit ang kanilang mga bagong kotse. Ang panaderya ay muling napuno ng tunog, ngunit ngayon ay may bagong tono. Ang tahimik na himig ng isang pamilyang dahan-dahang nabubuo muli.